Breaking news just now, nabaligtad na, matindi to. Kudita sa kamera, VP Inday, gumalaw na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Breaking news mga kababayan! Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Syempre, huwag niyo kalimutang suportahan din mga katunay ang Banateros. Ipagpatuloy natin. BP Sara, gumalaw na. Naku Ayun, po, patay gumalaw tayo na. dyan. Sa gitna ng hirap ng taong bayan, lalo na ho, sa taas presyo ng langis na Yes. halos sumasakal na sa bawat Grabe. Pilipino. May isang leader na tila handa ng kumilos laban sa matagal ng problema sa loob mismo ng gobyerno. Ay, Naku, mabuti ano kayang naman. pagkilos siya? Naku. Mabuti naman. Ito pa pagkilos yun. Ngayon, usap-usapan umano'y galaw sa kamera, pagpapalit ng liderato at paglinis sa hanay ng mga tinatawag ng iba na mga buhaya ka ng inang congressman. Ay, sa wakas at mapapalitan na rin. Sana totoo itong balitang to, no? Para naman maging maayos na. Pero alam naman natin, sandamakmak ang kalaban dyan. Ang lilinisin naman ni BP Sara Duterte itong Congress, mukhang papalitan na ang leader. At ang tanong, ito na ba ang iniintay ng taong bayan? Isang leader na hindi natatakot galawin ang sistema. Naku po, ayan na. Ayan. Idinawit man ang pangalan ni... At least ako, mas pabor ako sa isang leader na handang galawin ang maling sistema. Ang sistemang nangyayari kung hindi na maganda. Ang mahirap kasi yung gagalaw ng pera, yun ang mahirap. Kaya ako, pabor na ako kay BP Sara na ganyan, na magkaroon ng isang BP Sara na talagang gagalaw ng maling sistema. No, tama yun. Gloria Macapagal Arroyo, ang mas mahalagang tanong kung ito ay totoo. Handa na ba tayong suportahan ng pagbabago? Kasi alam naman natin, Ay, nagdeklara si BP Sara Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo. Ayan. At unti-unti na nagbabaliktaran ng mga politiko. Alam niyo naman mga politiko, talagang pagdating sa baliktaran, mahilig ho yan sa 69. init, sala sa lamig. Hindi, baliktaran. Hindi ho yun bastos ha. Hindi, totoo naman eh. Ano, Ang dami naman kasing numero. Dalawa si Sir Banat Bay. Baka mo pag-isipan yung 69, di ba? Bagay. kanilang dapat yan ang kanilang yan ang kanilang tawag sa kanila yun. Mahilig ko sila magbaliktaran. Dati kakampi ni PRRD. Tapos nung naging pangulo na si Marcos at kinalaban ng mga Kakampi naman Duterte, nila si naging Marcos na. Ngayon, nakikita Okay. natin, di ba, Ay, yung mga kinalaban bumabatikos si dati kay BP BP Sara Duterte. Ngayon, nagbaliktaran na. Naku po. Pero sa totoo lang, yun ang mga mahirap pagkatiwalaan, yung mga nagbabaliktaran. Yan ang dapat pag-ingatan ni BP Sara. Once na siya ay maging presidente, kung swertihin na malagpasan niya lahat ng mga pagsubok na dumadaan sa kanya, at kung swertihin siya na maging presidente sa 2028 at mailuklok siya ng taong bayan, sana ay wag na siyang magtiwala sa mga taong balingbing. Yun ang pinakamatindi ron. Kasi yun ang talagang sumira sa kanila, yung mga taong ganon. Kaila BP Sara. Mantakin mo, pinagkakatiwalaan nila tapos ganyan lang ang ginagawa sa kanila. Halos tinalikuran sila, binaliwala sila, pinabayaan sila na dati nung nanunungkulan pa si PRRD bilang presidente na buong akala nilang mga kakampi nila tapos biglang ganyan. No, mas maganda nga is nalaman na nila ang mga tunay na ugali ng mga yan. Kaya nalalaman na ngayon siguro ni BP Sara kung sino yung mga dapat niyang isama, no, kung sakaling siya ay magtatagumpay, at kung sino ang mga taong dapat niyang ibasura kung siya ay magtatagumpay. Di ba? Kaya mga mga 69ers ang tawag diyan, no. Habang ang gobyerno ay abala sa paghahanap ng solusyon sa krisis sa langis, may isang laban na mas tahimik pero mas delicates, ang laban kontra korupsyon sa loob ng Kamara. Mga kababayan, ito na ba ang simula ng paglilinis o simula ng mas matinding banggaan sa politika? Pero sandali lang, wait, there's more. Hindi ba parang pamilyar na ito? Sa tuwing may krisis ang bansa, lalo na kapag hirap ang taong bayan sa taas ng presyo ng langis, biglang may lumalabas na intriga laban sa mga leader na may malakas na suporta sa masa. Sino yun? Si BP Sara Duterte. Gagamitin na naman para
magkaroon ng issue. Dahil ang issue ngayon, kesyo parang para daw mapigilan ng impeachment, gusto ni VP Sara Duterte palitan ng leadership ng Kamara. Naniniwala kayo doon? Ang tanong ngayon, ito ba ay totoong galaw para sa kapangyarihan o isa na namang demolition job para ilihis ang atensyon ng publiko sa mas malalim na problema ng bansa? Mga banat. So parang lumalabas dito, hearsay lang yun. Parang sila yung nagpapalabas na ganito, na ganyan, si BP Sara, parang gustong palitan yung mga nanunungkulan dyan sa Kamara, yung mga nandiyan dyan, yung mga nagugulo dyan. Para malis yung usapin tungkol sa pagtaas ng mga langis, gasolina, para makalimutan, di ba? Gandang teknik din yun, ha? Eros, bago tayo maniwala sa mga kwento, busisiin muna natin sino may pakinabang sa ganitong naratibo. Yan. Kasi in any crime, you have to understand first the motives. Diba? You have to really know the motive. Then, who would benefit? In every crime, kailangan ganun. Ibig sabihin, sa lahat ng gawain, kailangan motibo at sino ang magbebenepisyo. Panoorin nyo ito hanggang dulo dahil baka ang akala nating intriga ay bahagi pala ng isang mas malaking laro sa politika ng Pilipinas. Ayun, palakpakan. Kaya pag-uusapan natin ngayon, abay merong maingay na issue ngayon. Ako, duda ako dito eh. Duda ako dito. Pero pakinggan natin, ano ba itong issue na ito? Kesyo daw, ano ba yan? may plano daw si VP Sara Duterte na tanggalin sa pwesto si Speaker D o yung kasalukuyang speaker. Etong kanilang propaganda. Sinasabi nila para daw matigil ang impeachment. So, pinalalabas nila sa taong bayan na tila ang motibo ni VP Sara Duterte ay parang pangsarili lang. Ah, ganun. So, ibig sabihin, nagtatamang hinala sila na siguro kaya gusto sigurong pakialaman o ganyan-ganyan, may mahaka-haka na ganyan, napalitan ng speaker para matigil yung impeachment. Sa totoo lang naman, hindi naman natatakot sa impeachment nyo si BP Sara. Si BP Sara nga mismo ang nagsasabi, di ba? Malinaw na malinaw. No, gusto niya nga magkaroon ng impeachment trial para magkasubukan na. Di ba? Gusto niya nga magkaroon noon tapos para masabi niya yung yung matagal nang gustong sumabog, yung bloodbath, 'di ba? Yun yung pinakahihintay natin talaga, yung bloodbath, no? Talagang hinihintay ng lahat 'yan kung kailan mangyayari 'yan. Kasi talagang parang sa sinasabi ni BP Sara, parang may mga alas na sasabog, parang may mga pasabog na pagkasaka doon. Hindi natin maipaliwanag ng 'di ba? So ano yung ikinatatakot niya? No, baka sila yung natatakot kasi kapag hindi na-impeach si BP Sara, sigurado end of career na sa kanila. 'Di ba? Si BP Sara naman kasi parang nakikita natin hindi siya natatakot matanggal kung ano man sa posisyon o ano man, 'di ba? Hindi naman siya natatakot kasi alam niyo kung bakit. Kung bakit? Sigurado ba kayo kapag na-impeach si BP Sara, wala silang ipapalit at tatakbo na kapalit niya? O edi pag nanalo yung kapalit niya, edi yung impeachment na pinagmamalaki nyo kay BP Sara, kung ma-impeach nyo siya, mababaliwala din. Diba? Gano'n naman kayo kasigurado na yung ipapalit kay BP Sara, mahina. Sigurado ba kayo? Baka nga kahit si Robin Padilla yung patakbuhing presidente, baka manalo pa eh. Diba? Kasi ito yun eh. Para sa akin ito ang aking pananaw. Feeling ko, dahil nagbabaliktaran na nga talaga mga congressman, kung papansinin ninyo, supposedly dapat sa plenary dinadala muna. Tapos, kasi yan ang paliwanag ng kampo ng, o ilang mga abogado nga sinusuportahan si BP Sara Duterte, dapat dinaan sa plenary bago sa Committee on Justice. Bakit ngayon, tila, para bagang sinasalsal? Para bagang may mini trial? Parang Sir Banat Bay, parang yung mga wordings mo, parang may mga green, no? Ito ba sinasalsal? Hindi 69 yung sinasalsal. Sa Committee on Justice. Alam niyo kung bakit? Kasi maliit lang sila doon eh. Konti lang ang popondohan mo doon. Para mailabas yung mga propaganda nila, yung paninira nila, at yung kanilang mga optics, doon lang tayo sa maliit.
dun sa Committee on Justice. Kasi hindi natin kaya ng bayaran lahat ngayon dahil nahuhuli na yung mga mali-maleta. So dun tayo sa maliit lang, yung Committee on Justice. Kaya kita nyo, sinasalsal dun eh. Sinasalsal sa Committee on Justice ang lahat ng issue. Kaya nga nagiging Doon ako natatawa sa person sa salsa. fishing expedition eh. Hindi na nila madala sa plenary. Kasi nga, again, I think, in my own opinion, hindi na ito magpa-prosper. Pag ito dinala sa plenary, patay na ito. Yung sunog patay na. Wala nang mangyayari ho doon sa impeachment. Kaya ngayon, gumagawa sila ng exit plan. Ano tong exit plan? Kesyo, si VP Sara Duterte sasakupin ng Kamara sa pamagitan ni Gloria Macapagal Arroyo para ipitigil yung kanyang impeachment. Which is, ako, I doubt. Bakit? Talaga nang titigil yan. Kusa nang titigil yan. Political suicide sa mga congressman nang sumuporta sa impeachment. Hindi, Dahil- totoo yan. No, totoo yan. Ngayon pa lang, sa tindi ng paninira nila kay VP Sara Duterte, hindi natitibag si VP Sara Duterte. Tumataas si Marcos na bumabanat, bumabagsak. Oh, sa totoo yan, no? Totoo yan. Lahat ng mga taong gustong magpabagsak kay BP Sara, lahat ng mga taong sumasang-ayon sa impeachment ni BP Sara, halos lahat sila nasisira yung political career. Gaya nito, yung mga bumabanat sa Duterte, natatandaan nyo ng 2025, yung midterm election, kita nyo, ilang congressman ang natalo. 'Di ba? Yung mga nagsiboto sa impeachment ni BP Sara. Ilang congressman dyan ang nawala. 'Di ba? Ano na yun, partida na yun is 2025 pa yun, so 2026. Lalo na kaya ngayon na alam natin na malapit na ang 2028 at nakikita sa survey na hindi bumababa yung survey kay BP Sara, lagi siyang mataas pa rin. So paano yan kung hindi nila ma-impeach si BP Sara at dumating yung punto na siya ay makalusot at makatakbo bilang presidente? At kung ikaw isa kang politiko at mahal mo ang posisyon mo, gusto mo pa rin maglingkod sa bayan kahit hindi ka naglilingkod, syempre mag-iisip ka, tama pa ba itong ginagawa ko? Mananalo ba ako sa ganito? Kasi tignan nyo yung ginagawa namin kay BP Sara, halos sirain na namin, halos lahat ibintang na namin, halos lahat diniin na namin sa kanya, pero ang taong bayan hindi pa rin nawawala yung suporta at simpatya sa kanya. Parang nababaliwala lahat ng nagiging effort nyo dyan sa Kamara. Diba? Kasi kayo-kayo lang yung natutuwa sa mga sarili nyo eh. Ginagamit nyo na lang yung taong bayan, yung salitang taong bayan, na taong bayan ang gusto na ma-impeach si BP Sara. Eh wala namang nagsasabi na taong bayan eh. Kayo lang mismo yung taong bayan na yun. Walang taong bayan talaga na labas dyan sa inyo na nakapwesto. Halos kayong lahat lang ng mga nakapwesto ang gustong mag-impeach sa kanya. Di ba? Saan ka nakakita sa kasaysayan ng Pilipinas na isang presidente bumabagsak? Si Pangulong Duterte bumabanat nun, pero hindi siya bumabagsak. Pataas ng pataas ang rating niya. Hanggang bumaba na siya, ang taas pa rin na rating niya. Hindi, tsaka ang ganda nga nun kay PRRD. Di ba? Lahat ng mga bumabanat kay PRRD nun, hindi niya pinapansin. Hindi niya ginagawa ng kung ano-anong aksyon. Kasi nga sinasabi niya, karapatan nila na magsalita laban sa akin. Kung meron silang hindi nagugustuhan sa trabaho ko, di karapatan nila magsalita. Pero eto kapag ikaw nagsalita ka ng hindi maganda, papatawag ka, kakasuhan ka, doon lang pinapatunayan ni PRRD hindi siya asartalo. Siyempre, at ito pa, pinapatunayan ni PRRD noon na hindi siya yung tipo na sabihin nyo lahat na masasama sa akin. Pero kung ikaw ay inosente, hindi ka masasaktan o magagalit to sa sinasabi sa'yo. Kasi kung totoo ang sinasabi sa'yo, abay magagalit ka talaga. Maiinis ka, gaya na nangyayari ngayon. Pero kay PRRD, hindi siya nagagalit. Sige, gawin nyo kung ano gusto nyo gawin. Di ba? Ngayon, nakaupo na yung presidente, bumabagsak. Habang yung sinisiraan nila, ginagawa nila ng mga kwento, patuloy yung pagtaas. Kung ikaw ay matalinong politiko, political suicide ang gagawin mo pag in-impeach mo, binoto mo na impeachment kay VP Sara Duterte. Totoo yan, totoo yan. Ganun talaga mangyayari. Kasi mag-isip lang sila. Gaya na sinabi ko kanina, mag-isip lang kayo. Noong 2025, anong nangyari doon sa mga ibang kasama nila? Diba? Halos nawala. Diba? Nasira ang political career. Tapos, syempre, baka iniisip nila, bakit sila Luistro, sila nakapasok pa rin, nakabalik.
tignan nyo sa susunod. Diba? Tignan nyo na lang sa susunod. Abangan nyo sa susunod na eleksyon. Diba? Tignan natin kung makakapasok. Diba? Yun eh. Mga kababayan, sa totoo lang pagdating sa politika, yung mga ulol na yan, Alam hindi mo kasi yan yung mga yan, party list yan, diba? bobo. Sanay na yan sa baliktaran. Kumakain na ng kapal na mukha mga animal na yan eh. Yung mga congressman, kumakain na ng kapal na mukha yung mga yan. Wala silang pakialam kung ano ang maging itsura nila, kung ano ang kanilang sasabihin na, ay ganito, ay ganyan. Hindi ho. Maniwala kay sa akin, ang kakapal na mga hindot na yan. Pero nakakahiya naman yun kung sakasakali na sila magkakain suka, kung sakaling si BP Sara nakikita na nilang umaangat. Tapos bigla silang kakampi. Pagkatapos nilang banata ng mga Duterte at si BP Sara, bigla silang kakampi. 'Di ba? Sala sa init, sala sa lamig. Yun ang hindi pinagkakatiwalaan dapat. O kaya siguro, sinasabi ko nga, alam ni BP Sara na siguro kung ano yung dapat niyang gawin, syempre. Kumbaga, nagsilbing leksyon na sa kanya yung mga nangyari. Ng mga dating kakampi ng tatay niya, bumaligtad sa kanila. Tapos, yung mga sinamahan niya, halos iniwan sila sa ere. Tapos, biglang magbabalikan, di wow. Ibang usapan nyo. Diba? Kaya kung ako kay VP Sara, syempre, may mga tao naman na nasa paligid niya na talagang naging solid sa kanya. Diba? Talagang hindi sila iniwan. Doon niya na lang ibuhos yung atensyon niya talaga doon sa mga taong yun. Mas maganda yon kaysa yung mga taong nagbaliktaran na alam naman natin eh. Huh? Kaya pag hindi naging presidente si BP Sara, sigurado babanat siyang mga yan. Nakikita lang kasi nila number 1 pero pag natapos na yung termino ni BP Sara, baka maging kalaban na rin ni BP Sara uli yan. So talagang babaligtad na yan. So hindi na, sa tingin ko po hindi na magtatagumpay ang impeachment pag dinala sa plenary. Yung magbobotohan, hindi na kasi kayang bayaran lahat. Kasi tandaan niyo, nung huling yung dating impeachment ni BP Sara Duterte, bilyon-bilyon ang inilabas doon para pumirma yung mga congressman. Lumabas yung issue na yun. Hindi ako Ba yun? nagsabi. Yung 150 million ba yun? Ba sinabi ni ni Kong Toby ata. Yan yung mga mismong mga congressman na nasa loob. Masaya ako nga, may mga kaibigan pa akong congressman nun. Yun din na sinasabi sa akin eh. Sa pilitan eh. At tingnan ninyo yung mga hindi pumirma, nilaglag nung nakaraang eleksyon. Yung isa pinakulong pa. Ganong katindi ang nun. So parang bagang sinasabi, pag di ka pumirma, ikukulong ka, ilalaglag ka, hindi ka na maboboto, matatanggal ka. O kung pumirma ka, may pera ka. Tandaan niyo yun. Kasi noon, limpak-limpak pa sa lapi nila. Pero ngayon kasi, nabuking na eh. So ngayon, I don't think kaya na nilang bayaran yung lahat ng supposedly kailangang numero para ma-impeach si BP Sara Kumbaga, Duterte. wala ng baterya para tumakbo ang isang laruan. Kaya dito na lang nila pinaglalaruan sa Committee on Justice. Dahil dyan, alam naman natin, yung mga naandyan puro bitter. Gusto nyo, meron akong iba-blind item. Saka Ito. hindi na sila ganun karami, hindi katulad nung dati, solid na talagang marami sila. 'Di ba? Kaso nga lang talaga, nung dinala nila sa Senado, halos napahiya lang sila kay Cheese. Kaya yun, nagalit sila kay Cheese. Kilala ko ito eh. Kasama namin itong nakampanya noong 2016. Tumakbong congressman ito. Hindi nanalo ito, kaya kung ano-anong project ang inilalapit kay PRRD at kay Bongo. Hindi ito napagbigyan Sino ni yan? Bongo at ni PRRD. Congressman yan dyan sa ano. Hindi ko na lang sasabihin putang inang yan eh. Ang kapal na mukha niyan. Ang bait-bait niyan sa akin dati eh. Tapos ngayon nakikita ko isa sa mga nakaupong bumabanat kay BP Sara Duterte. Bakit? Hindi ka Ano yun? napagbigyan. Gumaganti yun. 'Di ba? Gumaganti yun. Parang si 'di ba? Nagpresenta na mag-vice president kay PRRD, hindi tinanggap ni PRRD. Kita mo hanggang ngayon galit na galit kay PRRD, talagang ginagawa ng paraan yung mga Duterte. 'Di ba? Para makaganti siya. Sino naman 'yan? Bigyan kasi nung Duterte time Hindi kasi ganyan naman yung mga yan eh. Alam mo, yung mga Madulas. Hindi mo ba idudulas yan? Sir Banat ba? Idulas mo na yan kung sino yan. congressman na yan, mga negosyante yan. Totoo lang, pera-pera lang ang karamihan dyan. Pera-pera lang. Hindi napagbigyan. Ano ngayon? Nung may pagkakataon siyang gumanti, nagulat nga ako nung lumabas siya doon sa kita ko. Sabi ko, bakit? Naku. Bakit siya nandyan? Gusto niyo ng clue? O sige. May letter S sa kanyang pangalan. Na congressman.
Hindi ko talagang sasabihin kung sino. Bahala na kayo mag-isip. Delicate. Mga katunay, pakicomment naman kung sino yung letter F na yun. Ha? Kasi nga, hindi nakinabang yan sa panahon ni Pangulong Duterte. Ang daming nilapit niyan kay Bongo tsaka kay PRRD. Hindi pinagbigyan. Ayan ngayon, ang tindi ng banat niya. O, panoorin natin tong balitan to, ha? May plano raw ngayon na ibalik si Congresswoman at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. Ang umano'y motibo ng kudeta, isalba sa impeachment si VP Sara. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Umuugong na naman ang usapin ng kudita sa Kamara at paraan di umano ito para mailigtas si VP Sara sa impeachment. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Billionaire News Channel, nabuko ang pag-uusap ni na dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Matatanda ang taong 2018 nang magkaroon din ng tensyon sa Kamara. Bago kasi magsimula ang sona ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbotohan ng mga mambabatas na patalsikin si Noy Speaker Pantaleon Alvarez. Si Arroyo ang pumalit at malakas ang ugong noon na si VP Sara na Noy Davao City Mayor ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Alvarez. 2022 naman nang manalo ang unity team ay pumorma umano si GMA na muling maging speaker. Pero si Martin Romualdez ang nakakuha ng basbas ng palasyo. Ayon sa aming source, itinutulak muli ni Duterte si Arroyo bilang speaker. Kaya lang, 160 votes ang kailangan para mapatalsik ang kasalukuyang speaker na si Bogie D. Mabot sa 30 ang nagpahayag ng suporta sa umano'y balak na kudita. Kita ninyo yung mga balibalita? Actually, sabi ng nakapapanood ko ito sa bilyonaryo nagsimula. Alam naman natin ang karakas ng bilyonaryo Hindi sa ano Pero alam mo, pag may matinding gustong ipalabas, laging sa bilyonaryo nagsisimula. Hindi nyo napapansin? Parang sila lagi ang nagpapaputok ng balita. Kasi duda ako sa mga ganyan yung may mga nagpapaputok ng balita. Kung may nagpapaputok ng balita, may pumupondo. Hindi ko alam kung ito ay ganon. Pero, basta ang sigurado ko, may nagpapaputok lagi ng balita. At lagi, kadalasan, nagsisimula sa Billionario News Channel. Hindi ko alam kung sila ba ay pinupondohan ng someone. Hindi natin alam. Pero, ang sigurado akong balita ay ang kanilang packaging dito sa balita na ito. Gusto kasi ni VP Sara Duterte na matigil ang impeachment. Okay? Yan ang kanilang parang bagang bentahe. Yung sinasabi nila. Para bagang sinasabi. Yung istorya na yan, doon talaga pumupunta. Yun ang gusto nilang sabihin at iparating sa mga tao na gustong pigilan ni VP Sara yung impeachment niya. So parang sinasabi nila na natatakot si VP Sara sa impeachment niya, Sus Maria Josep. Parang hindi ako naniniwala doon. Sabi nila, ay ginagawa o desperado na si VP Sara Duterte na itigil ang impeachment. To the point, yung kanyang desperation ay palitan ang leadership ng Congress. Parang ganun ang sinasabi nitong balita na to. Pero may pansinin ninyo panoorin natin. Sa mensahe ni Caloocan City Representative Egay Risa sa BNC, duda siya na magtatagumpay ang leadership shake-up dahil hawak umano ng kasalukuyang liderato ang biyaya. Yan. O dyan pa lang. Una, tama yung kanyang punto. Hindi, mahirap. Kasi iba yung dati. Bakit sinasabi nung iba? Bakit yung panahon ni Pangulong Duterte napalitan yung speaker? Remember, anak pa rin si VP Sara Duterte noon. So may power siya noon. Ibig sabihin, talagang kakayanin niya. This time, walang pera. Alam naman po natin. Alam po natin na mukhang pera ang mga congressman. Whether you like it, you deny Kumbaga, it, nasanay sila ng or gasolina. not, bahala kayo pero sigurado tayo dyan. Pera-pera ang mga congressman. Pag wala kang pera, hindi aandar ang mga panukala dyan, mga proposal dyan. Walang galawan dyan pag wala kang pera. Mukhang pera ang mga congressman. Sabi naman ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na tila umabogado kay VP Sara noong huling impeachment hearing, wala raw siyang naririnig tungkol dito. Pero para kay Kita niyo yung mga yan Ito mga to hindi kakampi ni VP Sara Duterte. Pero una, si Irise malabo. Ito naman, hindi rin to kakampi. Although, sabi nung iba, nagbago na daw ito. Still, wala din siya naririnig. Di ba? Deputy Minority Leader Saka para sa akin, hindi naman talaga para pigilan ni VP Sara yung impeachment niya. Ang linaw na sinasabi niya, ituloy nila kung gusto nilang ituloy. 'Di ba? Kasi parang ang pinapalabas nila dito, pinapalabas nila na ulitin ko, natatakot siya. 'Di ba? Yun ang gusto nilang iparating sa mga tao. Na parang guilty si VP Sara sa mga sinasabi sa kanya, Ayaw mai-open sa impeachment trial 'yon, na baka guilty o baka totoo yung ganyan. Pero sa totoo lang, talagang kung babalikan natin lahat ng sinasabi ni VP Sara, hindi siya natatakot dyan sa impeachment. Kumbaga parang lang tong na to Yang nangyayari na yan para, wala lang, palabasin lang si VP Sara na takot. O kaya, sasabihin nila na
divert, parang ganon. 'Di ba? O kaya yung may nangyayari ngayong sitwasyon na hindi maganda dito sa bansa natin is para malihis yung kwento. Yan ang pag-usapan. 'Di ba? Oh, eto, imposible. Imposibleng kakampi ito. Alam na natin ang karakas nito kung saan galing itong bundok. Di ba? Alam na natin yan. Inyo, hindi na bago ang usapin ng kudita. Wala naman ngayon. Oh, ang linaw, wala naman ngayon. Wala naman nangyayari. Ito yung mga mahilig mag-imbento eh. Oh, ito yung mahilig magpalabas Kumbaga ng... sinasabi nila, wala namang nangyayaring ganun. Na si BP Sara, may planong palitan kung sino man yung dapat palitan dyan na dapat talaga palitan. Kung ano-anong balita eh. Pero ngayon, wala naman. Di ba? Wala naman. Parang, saan galing yan? Previously, merong ganyan, di ba? And openly, yung may isang party from the majority na nagpapahiwatig din gano'n. Pero I think that was settled noong release ng DBM, yung budget para sa mga projects ng mga congressman. At kung may kudita man, Kung magpapalit na ng speaker, as a rule, sino man ang maging speaker, ibig sabihin yung may numero ng mayorya, generally ay yung may basbas ng presidente. Yan. Ngayon, kung papalitan ng speaker nang walang basbas ng presidente, pinapakita lang nito na lame duck na talaga. Oh? Which is totoo naman eh. Hindi, tsaka syempre, no, hindi naman, wala naman si VP Sara di ba? O, hindi niya naman, una-una, sinasabi nga, hindi niya naman mababayaran kung sino yung dapat bayaran dyan. O, wala naman, kapos nga yung pondo ni VP Sara, budget niya, iniipit. Di ba? Siguro, maaaring magkaroon ng palitan dyan kung sakasakaling si VP Sara na yung presidente. Kaya yung sinasabi nila na si VP Sara gumagawa ng paraan para iwasan yung impeachment, napakalabo nun. Nasa kanila lahat ng dyan sa mga yan di ba? Nasa kanila ang gulong ngayon ng swerte di ba? Oh. Basbas talaga ng presidente. Oo. Imposible talaga eh. Noon kasi, Oh, baka iniisip nila close na si BBM tsaka si Sara Duterte. kaya napalitan through Gloria Macapagal Arroyo dahil nandun si VP Sara Duterte. Alam naman natin, anak siya ni Pangulong Duterte. Talagang susunod sa kanya. Di ba? Ganon kapangyarihan si VP Sara nun. Matikas si VP Sara nun. Ngayon, walang-wala siyang kapangyarihan. Oo. So, napaka-imposible nito. Oo. Etong balita na ito, halatang may pinapahiwatig na iba. Oo. Para bagang sinasabing desperation ni VP Sara Duterte ito. Ang nakaupo sa Malacanang. hinihingi ng BNC ang panig ng kampo ni Speaker D pero wala pa itong sagot sa ngayon. Ayun, natating natin ngayon ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natin ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Banat Bay. Kaya mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.